Handang-handa na ang pamahalaan sa pagpapatupad ng 60-day rice import ban na iiral simula sa unang araw ng Setyembre o sa Lunes. Kabilang sa mga babantayan ay ang pagtugon sa posibleng pagtatangka ng ilan na manipulahin ang presyo ng bigas at pagpapaluwag sa mga warehouse. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Suspendido na ang pag-angkat ng bigas simula Setyembre. Ibig sabihin, wala munang papasok na mas murang imported rice sa bansa na mas tinatangkilik at nagpapabagsak sa presyo ng palay tuwing panahon ng anihan. Para matiyak ang katatagan ng supply ng bigas, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng National Food Authority ng 1,200,000 sako ng bigas. Gagawin yan sa pamamagitan ng auksyon o pagsusubasta. Aabot sa 25 to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas depende sa edad nito. Layunin din ng auksyon na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng karagdagang supply ng bigas. Sa datos ng National Food Authority, lumulobo na sa higit 6 na milyong sako ng bigas ang inventaryo ng ahensya. Dito sa Valenzuela Warehouse, may 130,000 na sako ng bigas. 1 hanggang 8 buwan nang nakaimbak sa bodega. Kaya maglalabas din ng 100,000 metriko toneladang bigas ang NFA na ibibenta sa benteng bigas meron na program. Pinakamura sa palengke, alam ko, 40 yata, 45, ganyan. Ito, 20 lang. Dito na. Very good ang ating gobyerno. Pagtitiyak naman ng NFA sa harap ng agam-agam ng ilang grupo ng mga magsasaka na posible itong makapagpababa sa presyo ng bigas. Hindi namin nakikita ang nakaka-apekto sa price ng una ng bigas at ng palay. Kung una, that's a small portion of the total supply. Hihigpitan ng ahensya ang pag-monitor sa presyo ng bigas upang matunton kung sino ang mga mapang-abusong balak magmanipula ng presyo nito. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.